Kung ang salitang sakada kasi yun yung pinakauli-huling trabahong mapapasokan ng mga lalaki kagaya ng asawa ko. Isip ko yung asawa ko, matanda na yung sakada. 3 taon na pa lang yung nakapunta sakada. Sabi ko, matanda ka na, di na pwede, di mo kaya magtabas ng tubo. Kung walang lalaki, walang maghanap buhay, siyempre lang doon sa sakada, yung babae kawawa at saka yung mga anak nila. Kaya ako dito sa amin, nagmamatigas ako sa hanap buhay. Para makatulong rin ako sa asawa ko doon sa sakada. Parang trabaho kalabaw daw yun. Mahirap, mainit. Ewan ko sa kanila, bakit gusto nila yung magsasakada sila. Wala naman silang makukuha ng malaking tulad. As far as I know, the migrant workers, the so-called sakadas, mainly comes from the towns of Libacao and Madalag. And this is quite understandable because these are 2 of the most depressed towns of the province. Yung buhay namin dito, gumagawa ng abaka, may palayan din, kaara-aro, tatanim ng palay. Ito, ginagawa namin kupra. Hanap buhay din namin dito. Kaya lang, wala na ngayon, inaan kami dito ng Yolanda. Opportunities for work is very minimal because of the topography of this area. These are mostly mountainous. It could not be reached by regular transport. Even if they plant agricultural products, the main fact that they could not bring this to the market discourages them from farming. Dekada na itong sakada, para ba ito na yung bread and butter ng karamihan. Dito, mahirap maghanap buhay. Mahirap yung trabaho. Kailangan pang umayad bago magkakapera. Kung minsan, hindi may iwasan ng accidents, di ba? Kasakit, diyan talaga nagkakautang yung magsasakada. Kasi kung kailangan yung pera. Bago talaga kami nag-asal, sakada na ho talaga siya. Actually, nagkakilala kami sa sakada sa Batangas. Di dyan sa ng 8,000 o 10,000 kung gusto ka, ilan yung kukunin mo, basta ako yung gagranto. Kaya napasama. Kaya yun naman, bay, sama tayo doon sa sakada. Maganda daw doon, may gagranto. Yun, parami ng paramihan. Yung karamihan yan, puro mga baryo, magaling. Meron yan lahat sa Aklan. Meron din dyan sa Aklan, meron din sa mga bato-bato. Kaya may sakada, madaling makakapera, may matatakbuhan, may mauutangan. Kaya lang, samahan mo ng ilang buwan yun, 5, 6 o higit. Pagka pista ng mga patay, November 2, karamihan doon at umalis sila.
Yung una naming nagapakan doon sa Malino, Pampanga din yun. Tapos, naubos ko yung tubo, doon naman kami sa San Martin, Pampanga rin yun. Pagkaubos doon, lipat doon sa Tanawan. Kung lipat na kami dito, November 15, kami doon umalis. Temporary employment, but halos sa kalman yan. Sa kalman ang kwan, pautangin kanila. Kung anong mga charges doon na kwan, sakripisyo ka. Pagkain, kung ano-anong personal na gamit nila. Gising kami ng kwan, mga alas 3. Tapos umalis kami papuntang kampo, alas 4. Dumating kami roon, umaga na. Tapos pag dating doon, sunog na, mag-alas 6, sunog na kayo ng tubo. Tapos na yung tabas ng tubo, pahinga muna. Tapos kaya naman, pabilisan na yan. Mabilis ka, makauwi ka ng maaga. Kung mahina yung grupo mo, mga alas 4 o 5, doon ka pa sa kampo. Wala nang pahinga. Makunti na yung tulog mo. Malabas kayo ng tulnada 20. O, sa 10, 2 tulnada. O, 2 tulnada. Ibigay sa amin, 150. Ang kontraktor namin. O 150, 300 yung 2 tulnada mo. Maliit at saka baluktot pa. Na mahirapan ko sa pagkapat. Mula ng Lunes hanggang Sabado. Pagkalinggo, kung gusto mo mag-Sunday loading ka, pwede pa rin, wala kang pahinga. Tikim lang ng bira kami kung makasandi loading. Yung tawag sandi loading na lumabas kayo. Tapos yung tulnada, pasok dito pero bibigyan ka ng 150. Sa sakada, pag hindi ka magtatrabaho, pag may absent ka, may talya ka, control ka sa pagbali pagdating ng linggo. Hindi ka basta bumali lang. Basta-basta na lang. Kung may dala kang pamilya, budget 500 lang. Hanggang 500 lang talaga. Hindi ka na pwedeng lumampas doon. Mabigat ng trabaho, exploitation of families, at hindi maiwasan may mga bata dito nagtatrabaho. Minsan kasi hindi na makaalis si father for some other reason. So yung anak niya na 16 years old, 17 years old, alam naman natin yung mga bata na pag magtrabaho ng mabigat is maraming mawawala sa kanya. Noong 14 pala yung edad ko, nag-aaral ako ng elementary, yung tiyuhin ko si Yaya doon na pumunta sa Negros.
Occidental. Ngayon naman yung tatay ko, pumayag naman na isama ako. Kaya naputol yung pag-aaral ko noon. Hanggang grade 5 lang ako. Wala nang nagawa eh. Kasi mga magulang namin, yung ganun-ganun lagi. Talagang mahirap umahon. Mahirap dito ang buhay eh. Pero ikaw, gusto mo rin magsakada? Hindi. Kasi? Mahirap, sabi ng tatay. Mahirap. Mas maganda dito ang mga kabuhayan. Tapos dito sa sakada. Titis mo yung init, ulan, gabi pa umuwi. Hindi yung underage, hindi na pinapayagang magsakada. Medyo mahigpit na rin ang taga Bureau of Labor dahil may pinakulong silang kontraktor eh. Wala kaming incidents of child labor because also of the advocacy that yung mga businesses mismo, hindi na sila mag-hire ng child laborers. Kasi bago sila maka-transport, they should have that permit from the Department of Labor and Employment under our requirements in order to secure that permit. Wala akong dito sa grupo namin na may bata na mga minoridad. Humingi sa akin ng certification, sabi ko, bawal yan. Bakit ka pumunta yun? Ay sabi niya, kaya ko naman yung trabaho. Ay nag-aral ka muna. Wala naman daw igagastos yung tatay niya. Yun ang nangyari, naninilit din. Tamad mag-aral. Yun ang ambisyon sa mga anak ko makatapos. Mga kapatid ko ay 14, ako yung panganay. Pinaaral ko yung mga kapatid ko. 5 siguro yung pinapaaral ko. Siyempre, huminto ako. Hanggang first year high school lang ako. May nababago talaga pag wala yung kulang yung pamilya kasi pag wala yung tatay or wala yung nanay, di kumpleto. Malungkot. Dahil hindi niya kami mababantayan. Anong ginagawa namin? Wala nang magdidepensa sa amin. Saka mga meeting, hindi na siya nag-attend dahil sakada niya sa Siyempre, mapapala yung loob sa tatay niya. Hindi niya nakikita kung ano yung sinusok ng anak niya. Hindi niya nalalaman kung ano kinakain namin. Kinakain ng anak niya yun. Yeah. Minsan kasi asawa ko mapilit, gustong umalis. Siguro, nakikita niyo siguro na sa hirap ng buhay namin dito, ayaw niya magtiis kami. Kaya yun. Eh sabi ng anak ko, Pat, ayaw, huwag ka nang sumama uli. Eh siyempre, wala ako doon. Eh, huwag ka nang sumama uli sa sunod na tao. O sige, total, impas naman ako. Nakabayad na rin ako ng utang natin. Sana nga lang wala nang magsasakada eh. Kasi mahirap yung sakada. Kawawa talaga yung naiwan ng asawa. Nasasakada yung asawa. Maliit yung mga anak. Mabuti lang yung dito mayroong pantawid. Yung nakakatulong din ng minsan. Good thing na pumasok na itong pantawid. So medyo kumunti yung mga humihingi dito ng tulong. So siguro na naiibsan yung financial aspect. So kahit paano inadugtungan yung kakonting naiwan doon when the husband left to work in the sakada. Pag hindi yan sila napansin at tulungan, hindi mawawala sa sakada.
Dahil yan ang opsyon. If you will note, Aklan is basically known for its tourism programs and tourism potential. Because of the island of Boracay, it is one of our main sources of income and livelihood and job creations. But since Bibacao and Madalag is situated on the eastern part of Aklan, Boracay is on the western side of Aklan. These two towns have been left out in the total development of the province, and maybe that's the reason why that we have not reduced the migration of our workers to other areas. Ang amin, katiting lang to, yung nakalsada ang kailangan namin. Kung ma-in-place ang kalsada, magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Indigenous people, Bisakadas, lahat na tao dito makinabang. Dahil ang dami nga potensyal sa ecotourism. Amin ang pinakamahabang well driven. Kahit inumin mo yung tubig sa ilog. So we have looked to the World Bank to get some funding under the Provincial Road Development Program, which will now improve our road system in Bibacao and Madalag. Pag yung asawa na sa sakada, ito yung ginagawa ng mga babae. Pati mga bata. Bata pa nagtatrabaho din? Siyempre sir, kung kinakailangan. Abaca has a very, very bright future. First class yung aming Abaca sa buong Pilipinas. Yung aming Abaca rito, umaabot ng Bicol, inaamin ng Bicol na kanila. In partnership with Aklan State University, which is the main agricultural university of the province, we will embark on a program where we can develop livelihood. The thrust is really improvement of agricultural production, make them more productive so that they can be shown that staying in their farms is better than going out and serve as migrant workers for other provinces. Kung tatanungin kung gusto kong pababalikin yung tatay ko, hindi na. Kasi una, mahina rin yung katawan niya. Pero yung kuya ko, gusto ko pag bumalik siya doon. Makatulong sa pag-aaral namin ng kapatid ko, ng kuya ko isa. Mahirap daw yung barangay Bato-Bato. Tama, mahirap naman. Pero depende. Bakit kako napag-aral ko rin yung mga anak namin. 5 anak namin, graduate naman lahat. Depende sa mga ideya at kapagsipag. Doon na lang tayo sa atin. Magano na lang tayo. Magsipag lang tayo para hanap rin tayo. Basta ang taong nagsisipag, makakain din ng isang to. Pero pag ikaw yung tamad, hindi kasi makakain ng isang to. Siguro, permanente trabaho. Yun lang naman talagang kailangan ng mga nagsasakali, trabaho. Ang kumita ng pera para may pantustos sa pamilya. So, meron lang talaga kami pagtitibian, hindi ko na talaga siya paalis. Plus, okay lang na magtiis dito, at least kakasama ko na. Hanggang saan gusto.